See? Tinitira niya eh. Pakinggan niyo mabuti to kasi dito siya inaatake ngayon, guys. Bakit iba yung sinasabi mo dito, Attorney Claire? Kaliwat kanan ngayon ang batikos kay Attorney Claire sa pagkakatalaga niya bilang USEC ng PCO. Marami ang nagsasabi sa comment sections na, oh, pera-pera lang yan. Ginamit niya yung platform niya para umatake sa mga Duterte, para mapansin ng administrasyon at makakuha siya ng pwesto sa gobyerno. Marami din ang nagsasabi na attack dog o bagong attack dog ni Pangulong Bongbong Marcos si Attorney Claire. Maraming nagsasabi din na nag-aabogado daw si Attorney Claire kay Pangulong Bongbong Marcos. Well, lingid sa kaalaman ng marami, bumabakbak din naman si Attorney Claire sa Pangulong Duterte, sa Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung video na to. Papanoorin natin to, no? At tignan natin kung paano din bakbakan ni Attorney Claire si Pangulong Bongbong Marcos. Tignan natin to. Na mga kandidato para sa Senado. Ngunit, bagamat nakatuon ang pansin natin sa ating mga kandidato para sa Senado. So ito pala yung yung kick-off rally ng alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba tawag dito? Hindi ko nga alam kung anong tawag dito. Alyansa ng Bagong Pilipinas. Parang ganun. I really don't know and I don't care. Sa Salawag to pala, sa Ilocos Norte. Huwag po natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. Well, mga clear, hindi naman kataka-taka. Siyempre, kakapit kay PBBM. Di ba? Sila may pinakamalaking makinarya eh. Totoo naman yun. Di ba? Nakita nyo naman. Sinalungat niya si BBM dito. Totoo naman na ikaw talaga yung kakapitan. Administrasyon ka eh. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos ano ba yun? Sako-sako yung yung budget para sa kampanya. Di ba? So dito pa lang, sa umpisa pa lang dito, medyo tumira na si Attorney Claire. Okay. Tuloy natin to. Mas malala pa yung mga susunod. Di ba? Expected yun. Expected yun. Dami nga sumama sa kanya eh. Dami sumipsep, right? Oh, di ba? Ang dami nga sumipsip eh. Kung kung ginagamit ni Attorney Claire yung platform niya para magkaroon ng para mapansin ng administrasyon. Tignan niyo nga yung pananalita niya. Dami ka daw sumipsip na sumama kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nga sa makinarya, 'di ba? O binibira ni Attorney Claire. Hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos pati yung mga politiko na sumisip-sip daw sa kanya. Yung mga dati niyang di kaalyado, sip-sip na sip-sip sa iba. Nasa kanya eh. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin. Well, alam natin mga ka-clear, talagang hindi pangkaraniwan. Bakit naman hindi pangkaraniwan? Sige nga, Attorney. Sana nga, PBBM inaral mo muna yung ibang mga... Sana nga inaral mo, PBBM, di ba? Kinukontra niya dito si Pangulong Bongbong Marcos na parang sinasabi niya na hindi mo yata pinag-aralan yung mga isinama mo sa slate mo. Di ba? Yun yung message eh. Kandidato mo. Baka may kandidato kang US citizen. Sino yun? Baka si Erwin Tulfo? Kasi panay ang bakbak ni Attorney Claire kay Erwin Tulfo eh. So hindi natin masasabi na ginamit niya yung platform niya para magpa-sip-sip sa administrasyon para makakuha ng pwesto. Kandidato ni BBM, binabakbakan
ni Atty. Claire. Diba? Na hanggang ngayon, di pa naaayos. Kung Mm. Filipino siya. Mm. Pero syempre, since siya ay nakakapit sa'yo, mukhang hindi naman na matatanong yun. See? Baka naman pwedeng pabulong, di ba? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Atty. Claire. Yusek pala. Diba? Sa mga iba't ibang partido, hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Hindi, totoo naman mga clear. Let's face it, di ba? Maski na nga si ano dati. Panahon ni... Sino ba? Lenny. Di naman sila O yung 8 derecho, di ba? 8 lang sila. Pag oposisyon, mahirap talaga. nakakumpleto, di ba? Panahon ni ano? Ni Pinoy. Kasi Yeah. wala na siya eh. Di ba? And at least yon. Congrats. Thank you, ma sisters, best friend. Thank you po. Ano to? Nok. Bilisan natin Yan. ng Ay. konti, ha? Ano ba tong NOK? Anong currency to? Thank you po, sisters, best friend. And Mike May Tynes. Good Okay. AM, attorney, buti nakahabol. Yes, thank you lagi sa'yo. Mike May Tynes. Yan. Tynes. Yung ba Tynes. Okay? So, okay, tuloy tayo. Ang aming pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Aray ko, sino pinaring ganito na nahihirapan O sino daw yung pinariringgan na nahihirapan? kumuha ng mga kandidato, magagaling at matitinong kandidato? Si PBBM ba to? Ay, sorry, si dating Pangulong Duterte ba to? Nagtanong siya, ha? Si Pangulong Duterte ba to? Si dating Pangulong Duterte ba ang pinariringgan, mga kaklear? Ha? Pero anyway, tingin ko yun naman pinakatunggali nila. Wala naman na iba, di ba? Ah, tandaan nyo, ha? Wala na daw pinakatunggali. Sa tingin daw niya, ha? So yan, medyo unang parinig, nahihirapan ang iba. Pero syempre hindi naman yan sabihin si dating Pangulong Duterte yun. Tayo lang nag-iisip nun. Oh, sige. Tayo lang daw. Sila lang daw, ha? Ang nag-iisip nun. Diba? Nahihirapan makakumpleto. Okay, sige, go. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Aray ko talaga, ikaw talaga, PBBM ha. Nananakit ka na ng damdamin ha. Ikaw talaga. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Nako, isure mo yan, PBBM. Isure mo yan. Ha? Makikinig kami sa'yo. Ha? Pero sa ibang mga kandidato mo, parang hindi ko nararamdaman yung sinasabi mo. See? Tinitira niya yung mga kandidato ni Pangulong Bongbong Marcos eh. So, yung mga iniisip ng iba na anti-Duterte to. Pero, nababalanse naman eh. Tinitira talaga niya. Maging yung mga kandidato ni Pangulong Bongbong Marcos. Kulang na lang sabihin niya na wag yung iboto yung iba. Kulang na lang eh, di ba? Na para sa bayan. Alam na natin to mga kaklear ha. Okay? Hindi ako naniniwala na lahat diyan makabayan. Okay? See? Ang sakit ng tirada niya sa sa administrasyon eh. 'Di ba? So, nasaan na yung yung sinasabi nilang parang nagpalapad ng papel, tinitira nga niya yung administrasyon, di ba? Bakit? Oh, di ba? Angela Gonzaga? Si Tito Soto, di ba? Gustong partner. Di ba? Para sa exploration sa China pa. Hindi ko pa nga na-take up. Pero edi pro-China pala si Tito Soto. O, di ba? Nakikita nyo na may mga pasaring siya na may mga konting-konting kurot talaga. Na, tignan mo yung kandidato mo, pro-China. Pero, di ba? Ano to? Di ba? Paano to? Gawing digong yun ah. Gawing Gloria yun ah. Oh. Akala ko ay nang bumalik sa nakaraan. Baka masilat. Aral-aral tayo dito ha. Medyo amoy-amoyin mo yung mga kasama mo, PBBM. See? Amoy-amoyin mo kasi yung mga kasama mo at kinukuha mo, PBBM. Grabe ka naman kasi. Tinitira talaga niya si BBM, guys. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba,
na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Talaga tong si PBBM. Magaling nang mangurot. Oo, di ba? Magaling nang mangurot. Grabe ka kasi BBM. Saktan kasi sila dyan sa sa pabili-bili ng suka. Di ba? Shine. Thank you, Shine. Si PBBM, lumalaban na, nagpaparinig. Virginia Regis Aragon Hogland, Thank you, Shine, and thank you, Ma'am Virginia. Ang sakit, ano ba? Parang napabili lang ng suka. Sino yun? Wait lang, Pakinggan nyo to. Si Bondok ba yun? Si Bondok pa yun. At least nagtatanong at least patanong ito. Abogado yun Saka naging pagkor yun. Sino kayo mukha napabili ng suka? Definitely, Pakinggan nyo mabuti to kasi dito siya inaatake ngayon, guys. Dito siya inaatake sa vlog na to at doon sa press con. Sa press briefing na nandun siya, na siya yung nagsasalita. Pe-play natin yun mamaya. Basta, kasi ito yung inaatake sa kanya hindi naman si Atty. Vic Rodriguez yun, di ba? hindi naman si Atty. Vic Rodriguez yun, di ba? Nagtatanong lang naman siya. Hindi naman siguro. Sige, tuloy tayo. Masakit na magsalita si PBBM. Sino nagturo sa inyo yan, Dahil walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila. Pambihira talaga. Ay, mga ka-clear, ang dami niyang dito. Ang dami niya palang parinig dito. First time ko na dinig ito. First time, hindi ko lahat na-take up to. Ngayon lang ko nadinig. Ang dami niya palang parinig. Saan mo daw napulot yan? Kung isipin mo, wala naman siyang ibang pinaparinggan nito. Pakinggan nyo to, Wala naman daw siyang ibang, kung isipin, wala naman daw siyang ibang pinaparinggan dito. Kundi, Mga clear. Definitely. Sa partido definitely, lang ng mga Duterte. sa partido ng mga Duterte. Sorry Atty. Claire, kasi ito yung ginagamit sa'yo ngayon Kasi pwede mo sigurong ipaliwanag to. Ito yung pambinabakbak sa'yo. Ulitin natin. Ang dami niya palang parinig. Saan mo daw napulot yan? Kung isipin mo, wala naman siyang ibang pinaparinggan nito, mga ka-clear. Wala daw siyang ibang pinaparinggan nito. Definitely. Sa Definitely, partido lang ng mga Duterte. partido lang ng mga Duterte. I think you need to clear this one out, no? Yusek Claire Castro. Kasi, again, play natin mamaya. Ito yung pinantitira sa'yo ngayon Di ba? Ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Dito na lang. Ito, sana ma-challenge natin si PBBM, mga ka-clear. Challenge si BBM Total, katiket mo naman si Sino? si si Bong Revilla. Di ba? Kasi baka manalo to Mukha na nandun sa 12, Magic 12 Bakit kaya hindi mo siya i-challenge? Di ba? Maging si Bong Revilla, tinitira niya. Di ba, Ma'am Alma? Estelle? Ito. Challenge mo siya. Ibalik yung 124.5 million para Tinitira niya. Kahit yung mga kandidato ni BBM. Hindi lang naman si Pangulong Duterte, si Sara, si Marcoleta, ang tinitira niya. Tinitira niya maging doon sa mga kandidato na sumipsip daw kay Pangulong Bongbong Marcos. Kayo talaga. Yung mga nagsasabi na na puro Duterte, anti-Duterte yung content niya. Hindi. Yan yung ebidensya maniwala kami na subok sa tibay. Babalik mo na yun. Malaking bagay din yung kibabalik ka sa gobyerno. So balikan natin yung sinabi niya kanina na wala naman daw ibang pinapatungkulan yung pagbili-bili ng suka na binanat niya. Itong Topacio naman, labas ng labas, nakakaano ka. Na wala, definitely daw, na ang pinapatungkulan niya ay yung kampo ni Pangulong Duterte. Ito kasi yung tinitira sa'yo ngayon, Atty. Claire, no? Panoorin natin to. Good morning po, ma'am. Morning po. Sabi niyo po kahapon ba yun nung unang harap niyo sa MPC, nalalabanan po natin ng fake news. Ayan, may mga lumalabas, Ba't parang natatakot kang magsalita? Ba't parang
Naggagaral-gal yung boses mo, nanginginig. Post po ni former Senate President Juan Ponce Enrile, binabanggit niya yung mga fake news, yung mga kinakalat, lalo na sa SOCMED. Ano po? Kaya mo yan, te. Grabe, natatakot ko baka Yusek. Hanggang saan po ba you will make patol dun sa mga fake news na sinasabi ninyo na ibinabato po ng mga kalaban ng administrasyon? At sa tingin niyo po ba ang Pangulong Marcos ang nauna sa pagsisimula po ng mga negative campaign, kaya naman dumami yung mga parang in a way sinasagot lang din po ng mga opposition, kung opposition man matatawag yung grupo po ng mga kalaban sa politika? Unang-una po, thank you. Nice question. Unang-una po, ang sasagutin lang natin ay yung mga intriga na may sense. Kung Okay. wala naman, walang meaning, walang sense, hindi po natin to sasagutin. Okay? At patungkol po kung saan nauna ang Pangulo sa pagbabatikos, it's just part of the campaign propaganda. Totoo naman. And wala naman po siyang pinatungkulan. Kung Ha? Wala daw siyang pinatungkulan? Attorney Claire, ha? Dun sa vlog mo, definitely ka na kampo ni Pangulong Duterte. sino, madami pong kandidato. Ang nagtataka lang po ulit tayo kung bakit may nag-aray. Hindi naman sila yung pinatutungkulan. Ha? Gagi. Delikado ka dito, Attorney Claire. Ito yung pinambabanat sa'yo ngayon, eh. Balik natin ng konti to, ha. Ulitin natin. Challenge natin si PBBM, mga kaklira. Pulot nila. Pambihira talaga. Ay, mga kaklear, ang dami niyang ano dito. Ang dami niya palang parinig dito. First time ko na dinig ito. First time, hindi ko lahat na-take up to. Ngayon lang ngayon ko lang nadinig. Ang dami niya palang parinig. Saan mo daw napulot yan? Kung isipin mo, wala naman siyang ibang pinaparinggan nito, mga kaklear. Definitely. Sa partido lang ng mga Duterte. Diba? Pero bakit iba yung sinasabi mo dito, Attorney Claire? Ito yung pinambabanat sa'yo ngayon, Kung eh. sino, madami pong kandidato. Oh? Ang nagtataka lang po ulit tayo kung bakit may nag-aray. Hindi naman sila yung pinatutungkulan. Kumbaga, ano to? Sino ba yung umaray? Di ba? Yung kampo ni Pangulong Duterte. Attorney Claire, i-review mo siguro yung mga videos mo. Kasi talagang bubutasan ka talaga tang mga to, eh. So, mas maganda siguro, review mo muna yung mga yung mga nasabi mo sa vlog mo. Kasi babalikan ka talaga. Babalikan ka talaga. Nakita ko sa TikTok, eh. In-stitch pa nila, eh. Na sa vlog mo, sinasabi mo na sigurado, definitely, yung pinatutungkulan ng Pangulo doon sa pinabili ng suka ay definitely yung kampo ni Pangulong Duterte. Pero dito sa press con, iba. Wala naman yung pinatutungkulan yun. Bakit sila umaray? Bakit umaray yung kampo ni Pangulong Duterte? Attorney Claire. Pero anyway, pinakita natin kanina sa video ni Attorney Claire dito. Pwede nyo ituloy ito. Puntahan nyo na lang. Ang title nito ay PBBM matindi ang parinig. Huwag bumalik sa panahon ng mga Duterte. Okay. Puntahan nyo na lang. Tinuligsa din naman niya si Pangulong Bongbong Marcos dito. Una, dahil sabi nga niya na pag-isipan mo, sana i-check yung mga sumasama sa'yo. Kasi yung isa nga dyan, may problema pa sa citizenship niya. Yung isa naman, baka pwedeng sabihin mong ibalik na niya yung pera na di umano ay nakulimbat niya. Binabakbakan niya naman. Maging yung mga kandidato ni Pangulong Bongbong Marcos, binabakbakan din niya. So doon sa mga nagsasabi na, hindi, ano yan, anti-Duterte, wala namang, wala namang ibang binanatan si Attorney Claire, kundi yung mga Duterte na lang. Parang mali naman yata yun. Kasi ako, pinapanood ko naman si Attorney Claire. Masasakit talaga yung mga binibira niya
sa mga Duterte, pinapanood ko pa rin naman siya. Kasi may mga times na ganito na tinutulig siya eh. Binabalikan niya, binabakbakan din niya si Pangulong Bongbong Marcos. So, para sa akin, mali naman yata yung sinasabi nila na umatake siya ng umatake sa mga Duterte para mapansin ng administrasyon at magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Ayokong paniwalaan yun, sa totoo lang. Kayo, ano ba yung basa ninyo kay Attorney Claire? Totoo kaya yung mga binibintang sa kanya para makaposisyon siya sa gobyerno na pera-pera lang daw ang dahilan? Ano sa tingin nyo guys? Anti-Duterte ba talaga siya? Pro-Marcos ba siya? O nasa gitna lang talaga siya? Pa-comment na lang sa baba.